Ang sabi ng amo kong babae, pag nagising ang amo kong lalaki ay susunduin ako agad dito sa bahay ng nanay ng amo ko. Nung araw din na iyon ay may dumating na mga kalalakihan upang gawin ang nasirang aircon ng nanay ng amo ko. Nasa ikatlong palapag ang gagawin na sirang aircon kung nasaan ang kwarto ng katulong at doon din ako natutulog. Kaya nung araw na iyon na hindi ako makalabas dahil nga may mga kalalakihan na nasa labas ng pintuan. Tinawag ako ng katulong ng nanay ng amo ko upang mag-almusal. Kaya bumaba ako upang makapag-almusal at makapagpaalam sa magulang ng aking mga amo. Sakto nga pagkatapos namin mag-almusal at kumain ay dumating naman ang nanay ng amo ko at ang sabi sa akin, kung hihiramin ba kita sa aking anak upang tulungan ako linisin ang kusina na ito ay sasama ka? Ang sagot ko naman ay opo, wala naman pong problema, sabihin nyo lang po sa aking among babae. Bigla nga akong niyakap ng nanay ng amo ko at nagpasalamat sa akin at sabi niya ay sana makapunta ka pag naglilinis na kami ng kusina. Bago pa nga iyon ay pumunta ang tatay ng amo ko sa kusina kasi nakita niya yung katulong nila na nasa kusina. At nung nakita ako ng tatay ng amo ko, ang sabi niya, anong gagawin niyo mag-aalmusal? Gusto niyo bang kumain ng kanin? At ang sagot ko ay wag na po, mayroon naman pong pagkain sa refrigerator na pwede naming initin at kainin ng inyong katulong. Pagkatapos noon ay umalis na siya at ang nanay naman ng amo ko ang pumalit. Dahil nga sa may mga kalalakihan nasa labas, hindi kami agad nakapunta sa taas upang magpalit ako ng damit at mag-ayos ng aking mga gamit. Dahil nga hindi kami pinapalabas ang tatay ng amo ko dahil ang mga kalalakihan ay nasa sala. Nang nagbigay ng hudyat ang tatay ng amo ko na pwede na kami umakyat sa taas ay agad-agad umakyat ako upang makapagligpit ng aking mga gamit at maiayos ang aking mga higaan. Makalipas nga lang ang 30 minutos ay dumating na rin ang amo kong lalaki at tinawag ako ng nanay ng amo ko upang bumaba. Ang sabi ng katulong niya, bilisan mo, tinatawag ka ni madam. At ang sabi ni madam, andyan na ang amo mong lalaki kaya ihanda mo na ang mga gamit mo. Naiayos ko naman na ang aking mga gamit kaya agad-agad ako'y bumaba. Tinulungan ako ng katulong ng nanay ng amo ko upang buhatin ang aking higaan. Pagkatapos ng pagbaba namin, sinalubong ako ng nanay ng amo ko at binigyan ako ng 100 riyal. Ang sabi ko, wag na po madam. Ang sabi niya sa akin, hindi, tanggapin mo to kasi babalik ka pa rito upang tulungan kami maglinis ng aking katulong. Inilagay ng nanay ng amo ko sa bulsa ko ang pera dahil nga ayaw kong tanggapin at dahil nga may bitbit ako, hindi ko na ito matanggal at ang sabi ko na lamang ay salamat. Maya-maya nga ay tumawag na ang tatay ng amo ko at ang sabi, bumaba ka na kasi andito na yung amo mong lalaki. Kaya agad-agad bumaba ako upang puntahan ang amo kong lalaki. Nung makababa na ako ay binuksan ng tatay ng amo ko ang gate at hindi makita ang amo kong lalaki. Kaya sabi niya, pumunta ka muna sa kusina at tatawagin na lang kita pag andyan ang amo mong lalaki. Dahil maraming kalalakihan na nag-aayos ng aircon dito sa sala. Kaya pumunta ka muna sa kusina at tatawagin na lang kita pag andito ng amo mong lalaki. Makalipas nga ang 5 minuto ay dumating ng amo kong lalaki. Kaya tinawag ako ng tatay ng amo ko. At biglang sinabi sa akin ng nanay ng amo ko, masalama, sana bumalik ka rito, mag-ingat ka, maraming salamat. Sinabi yon ng nanay ng amo ko sa salitang Arabic na tinranslate ko lang sa Tagalog. Nagpasalamat din ako sa nanay ng amo ko at pagkatapos nga nun lumabas na rin ako upang pumasok sa sasakyan ng aking among lalaki. At nag-uusap ang tatay ng amo ko at ang amo kong lalaki dahil nga nagkamustahan ito sa travel nila. At nang pumasok ang amo kong lalaki sa sasakyan, sabi ko, sir, kamusta po ang inyong travel? Nag-enjoy po ba kayo? Maraming salamat po sa pagsundo. 5 minuto nga lang at nakarating na kami sa bahay ng amo ko. At nang dumating kami sa bahay ng amo ko ay napakadumi sa labas at maraming pakpak ng kalapate at maraming kalat. Dahil nga sa 10 araw na wala ang aking mga amo dito sa bahay, ang mga kalapate ay naglaro at nagkalat dito sa tapat ng aming bahay. Kasama na rin ang pag-ulan ng buhangin. Sa totoo lang, inaasahan ko na ganito ang dadatnan ko pagdating ng aking mga amo dahil 10 araw nga silang nawala. Ang 2 araw nga lang ay makalat na, ano pa kaya ang 10 araw? Pagpasok ko nga sa bahay ng amo ko ay inilagay ko agad ang aking mga gamit sa aking kwarto upang salubungin ang aking mga alaga na tumatakbo papunta sa akin. At ang sabi ko, welcome home sa inyong lahat. Niyakap ko sila at niyakap din nila ako. At pagkatapos no, dumating naman ang amo kong babae at ang sabi, how are you? Kamusta ka doon? Sabi ko naman, mabuti madam. Ikaw madam, kamusta ka naman sa iyong travel? Sabi niya, nag-enjoy naman kami. At doon na nagsimula ang aming kwentuhan.